Bakit miya't-miya na lang ang sakuna sa ating karagatan sa Inter-Island? Ano ang dahilan at bakit nagbabanggaan, nasusunog, lumulubog ang ating mga barko na nagiging dahilan upang mamatay ang napakaraming tao? Yan ang ating iimbestigahan at tayo ay nasa unang episode ng ating imbestigasyon. Ang pinakahuling sakuna ay naganap noong ikalawa ng Hulyo taong 2015 nang isang pampasaherong bangka ang lumubog at nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 60 katao. Sariwa pa sa ating alaala ang paglubog ng St. Thomas Aquinas noong ika-13 ng Agosto taong 2013 na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 700 katao. At nandito na naman tayo nakikipagbuno na naman sa isang malagim na trahedya. Bakit? Anong nangyayari sa atin? Anong mali sa atin? Una, ang paliwanag sa mga kadahilan ng mga aksidente na taon-taon na lang ay dumadalaw sa atin, ay siya ring paliwanag kung bakit magulo ang ating kalsada, kung bakit napakalala ng traffic, kung bakit miya't-miya ang LRT at MRT ay nadidiskarel, kung bakit ang mga eroplano natin ay hindi tinatanggap sa Europa, sa Amerika at sa iba pang bansa sa Asia dahil hindi ligtas ang paglipad at paggamit ng ating mga eroplano. Kung bakit delikado ang magtrabaho sa ating mga pabrika. Ang sagot dyan, mahina tayong manager. Hindi natin naintindihan ang ibig sabihin ng quality procedure, quality management. Nabubuhay pa tayo sa makalumang paraan. Balikan natin ang nangyari noong ika-13 ng Agosto taong 2013 sa Lawis Ledge sa labas lang ng Cebu noong lumubog ang St. Thomas Aquinas. Ito ang St. Thomas Aquinas bago siya lumubog. Napakaganda, no? At ito naman, ang susunod na barko, ang Sulpicio Express 7. Ito yung bumangga sa St. Thomas Aquinas na naging dahilan ng paglubog. Ito ang itsura niya pagkatapos bumangga. Sa pangkaraniwang tao na walang alam sa pagbabarko, ang banggaan nito ay isa lamang sa mga pangkaraniwang banggaan o aksidente sa dagat na normal lang na nangyayari sa Pilipinas. Ngunit hindi. Ang aksidenteng ito ay naglantad ng mga maling gawi sa Inter-Island na hindi dapat mangyari kung naiintindihan lang ng ating mga maritime managers ang kanilang ginagawa. Ako si Joseph Arellano, isa akong retiradong kapitan. Nagsimula ako magbarko noong ako ay 19 na taong gulang, noong taong 1973, at ako ay nagretiro noong taong 2011. Sa overseas ang biyahe ko, pero paminsan-minsan ako ay bumibiyahe sa Pilipinas kaya naintindihan ko at nakakaranas ako ng mga sistema dito sa atin. Simulan natin ang ating investigasyon sa impormasyon na nakikita ninyo ngayon. Dito, makikita natin na ang Pilipinas ay mayroong matagal na karanasan sa larangan ng komersyo ng pagbabarko. Ngunit ito ay taliwas sa mga nangyayari. Ito ang Doña Paz na nakipagbanggaan sa isang tanker noong Desyembre taong 1987. Ang sakunang ito ay nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 4,000 katao. Ang mamatayan ng mahal sa buhay ay masakit na. Ano pa kaya yung tumalon sa nagliliyab na karagatan? Ngunit natuto ba tayo? Hindi. Isa lang ang ibig sabihin, hindi tayo marunong matuto sa ating mga pagkakamali. Ang datos na nakikita ninyo ngayon ay nagmula sa investigasyon ng Senado noong Nobyembre taong 2009 na pinangunahan ni Senator Gordon. Kung susuriin ninyo, pagdating sa pampasahero, halos 2 aksidente taon-taon ang nagaganap.
Merong isang mali sa tuwi-tuwinang magkakaroon ng sakuna sa dagat na dapat maituwid. Ito ay ang pakikialam ng mga taong wala namang nalalaman sa pagbabarko, katulad ng media, taong taga-media at politiko. Ang overloading ay walang kinalaman sa aksidente. Pero overloading ang pinagtutuunan ng pansin dahil yun lang ang naintindihan nila. Tuloy, ang nangyayari na itatago yung tunay na kadahilanan ng aksidente. Ang pagbabarko o merchant ship operation ay napaka-technical na hindi dapat makialam ang mga taong walang nalalaman dito. Ang pinakahuling aksidente ay naganap noong 2 ng Hulyo nitong taon na ito, 2015. Sangayon sa balita, overloaded daw yung bangka, nagkarga ng hindi naman dapat. Bukod sa kargamento ay tao at pasahero. Ang nakikita ninyo ngayon ay attachment ng Marina Circular 2011-01 Rules for Construction of Wooden Hull Ships and for Wooden Hull Boats with Outriggers. Nakalatag dito ang lahat ng kinakailangan para makagawa ng isang bangka. Kompleto, ngunit may kulang. Walang stability information. Ang stability information ang magsasabi kung ilan ang kayang ikarga ng isang barko. Stability information ang magsasabi kung paano maglalaro ang isang sasakyang dagat sa masamang panahon. Ano ngayon ang basihan para sabihin nilang overloaded yung barko? Ano ngayon ang dahilan para sabihin nilang hindi dapat maglayag yung bangka na yon dahil masama ang panahon? Sangayon sa balita, nagkamali ang kapitan sa pagmaniobra. Posible, maaring totoo. Pero ang pangunahing dahilan ng aksidente ay pag hindi na ipapatupad ang mga batas, ang mga regulasyon. Kung hindi dapat maglayag yung bangka na yon, sino ang dapat na pumigil sa kanya? Sundan ang 2 episode. Salamat!